para po mas kapani-paniwala at pwede rin matanggap ng taong bayan kung ano ang resulta ng investigasyon at maging parehas ang galaw ng ating mga politiko tungkol dito sa isyong ito. Ang investigasyon ay simulan sa Duterte administration. In other words, Duterte at Marcos administration ang dapat sumailalim sa investigasyon tungkol sa flood control project. May kaugnayan sa substandard at saka po ghost project. Kasi pag Marcos administration lang po ang inimbitahan o inimbestigahan, siguradong magdududa yung mga tao dahil ididiin yan ng mga maka-Duterte group. Diba? Kung ang iimbestigahan lang naman ay ang Duterte administration, ang sasabihin ng mga Duterte, ididiin ng mga Marcos group. Kaya para balanse ang komposisyon ngayon ng Kongreso at Senado, total ayaw nilang tumigil kahit na hindi ako naniniwalang may bibigyan nilang katarungan sa nawawalang pera at bilyon-bilyon dahil sila ang sabit. Sabit yung congressman, sabit yung mga senador. So, anong ating aasahan? Kaya yung aking pong sinasabi, idea at opinion, magsimula sa Duterte administration ang investigasyon. So, 2 administrasyon na dapat investigahan. 6 na taon sa Duterte, 3 taon kay Pangulong Marcos. Total si Pangulong Marcos ang nag-expose nito. Walang duda na siya seryosong alamin ito. Kasi, iisa palang kontraktor ang umamin, si Diskaya, na nagsimula ng 2016 ang kanilang pagpapasasa sa pera at kontratang nakuha sa national government. Ay maraming kontraktor sa Pilipinas na kahit pala merong pandemic tayo ng mga panahong yun, namamayagpag pa rin ang mga kontrata. Kahit walang project may kontrata, nasaan ang pera? Kung tutuusin 2 taon tayong talagang bagsak ng panahon ni Duterte dahil sa pandemic, pero nakakuha ng bilyon-bilyon pa rin project. Bakit may project sarado ang opisina? Dahil sa pandemic. Ganong kaduda-duda ang mga galaw. Kaya inuulit ko para mawala na yung isipang anti-Marcos ang mga senador at congressman kaya isinasalba si Duterte. O pro-Marcos ang mga congressman at senador kaya hindi parehas ang investigasyon. Para katanggap-tanggap sa publikong may-ari ng pera, pareho kayong sumailalim sa investigasyon. Ang mga tauhan ni Duterte, mga tauhan ni Pangulong Marcos, lahat sila imbestigahan at panagutin. Congressman noon, congressman ngayon. Senador noon at senador ngayon. Lahat yan alam ng mga kontraktor at district engineer. Secretary ng Public Works noon, 2 yan. At yung ngayon, Bunuan at Bilyar, isa lang din sa investigasyon. Para ho kapani-paniwala. Kung hindi nyo gagawin yan, magiging lutong Macau ang investigasyon. Kasi pag Marcos lang ang inimbitahan, ang investigation, ano man ang resulta niyan, hindi matatanggap ng mga Marcos lang. Diba? Kung Duterte lang ang imbestigahan, magagalit naman yung mga maka-Duterte. Di parehas na. Total, parehas naman hong merong kalokohan yan. Imposibleng wala. Ay nagsasabing malinis yung kay Duterte. Kasipsipan lang yun. DDS lang nagsasabi nun. Inamin na nga ni Diskaya na bilyon-bilyon na nakuha nilang project ng panahon ni Duterte. Ano pa ba yun? Hindi ba yun na yun? Isa pa lang yun. Ayan, ilang kontraktor sa Pilipinas meron. Okay, huwag kayong magmamalinis. Pera ng bayan ito. Lahat ng Pilipino may karapatan. Hindi ko mo ayaw ng DDS o DDS kayo masusunod. Hindi. Sino ba kayo? Lahat ay dapat managot. Kaya dapat ma-identify ang lahat ng may kinalaman dito. Ano po inyong masasabi dyan? Okay? Sunod na ating pag-usapan. Kung magiging independent talaga ang Senado sa ngayon under Soto-Lacson tandem, maganda ito para sa bayan. Okay? Dahil kasi institusyon yan. Ang Kongreso, huwag na nating asahan yan. Kailanman maka-administration, kahit na sino pang administration, hindi ho naging oposisyon ang Kongreso. Buti pa sa Senado, minsan nagiging oposisyon sila. Minsan naman hindi. Pero ang Kongreso, sa kasaysayan na sa tagal ko na po nagbabalita, ang Kongreso kailanman hindi naging oposisyon. Lagi yung kakampi ng Malacanang.
kahit hindi dapat. Kasi dapat yan independent. Dapat yan ang Philippine Congress, Senate at Congress, dapat yan independent. Hindi tuta ng Malacanang. Pero sa tagal na ho ng panahon, dekada na mula ng 1987, laging tuta lang ng Malacanang ang speaker at ang kongreso. Kung anong gusto ng Malacanang na susunod, kunwari pa kayong independent kayo. Meron kayong makapangyarihan ganito, hindi naman yun ipapakita sa bayan. Pag tinawag kayo sa Malacanang, tapos na. Kung ano ang gusto ng speaker dahil sumusunod sa Malacanang, susunod na lang yung mga congressman. Hindi sa lahat ng bagay, pero yun po ay nangyayari sa tagal ng panahon. Di katulad sa Senado. Pag ayaw ng Senado, wala kang magawa ang Malacanang. Pag gusto magpalit ng Senado, ng kailang Senate President, anytime, walang kinalaman ng Malacanang nagagawa. Sa Kongreso, kaduda-duda na mayroon laging basbas ang Malacanang bago ka maging speaker. Dahil madami ang mga congressman na papakiusapan, liligawan. Balita ko nga, nakakabayaran pa. Poy, speaking of bayaran. Baka hindi nyo alam. Hindi naman ho pwedeng tiway Hindi pwedeng salamat lang Alam niya ng mga dating speaker. Alam niya ng mga dating congressman. Yung kasalukuyang congressman malamang nagbubulag-bulagan lang. Hindi pwedeng tiway lang para bumoto ka sa isang speaker kasi powerful ang speaker. Kayong gagawa ng budget at number 4 sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Yan po yung aking opinion tungkol dyan. Marami hong kalokohan dyan. Sa totoo lang. Nako, ito pa yung isang talagang kahit anong pagtatago, conflict of interest, lutang na lutang. Di ba ibinulgar na? Anak ni dating Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan, kontraktor pala. At kanya daw, kapartner daw ng kontraktor ay yung mayor ng isang bayan dyan sa Pampanga. Wow! Mayor, kontraktor, parding congressman, kontraktor, district engineer, kontraktor. Ito, anak ng Public Works and Highway Secretary. Kontraktor, nasaan ang delikadesa nyo? Meron ba kayo yan? Wala yata. Conflict of interest yan. Bawal magnegosyo ang lahat ng membro ng pamilya sa gobyerno kapag kayo ay taga-gobyerno. Secretary ka ng Public Works, nangungontrata ka. Maniniwala ba kami na natatalo sa bidding yan? Naniniwala ba kami na pumapasok, sumasali pa sa bidding yan? Baka wala ng bidding. Ibinibigay na lang. Kasi, yun na nga yung conflict of interest. Kaduda-duda. Ano mang galaw ng negosyo sa gobyerno kapag merong koneksyon, conflict of interest yan. Secretary Bonoan, talagang dapat magpaliwanag ka. Pati yung anak mo na may kinalaman sa kontrata. Yan ang expose ni Lacson. Kasama yan sa mga sinabi ni Lacson. Wow! Paano tatanggi yung district engineer dun sa anak ng sekretaryong kontraktor kapag mayroong kinuhang project? Di ba? Ganyang kagarapal ang ginagawa nila. Kung ginawa ito ngayon, malamang nangyari din noong nakaraan. Ayaw ko na magbanggit ng pangalan. Di ba pinangalanan na ni Senador Trillanes, maraming kontraktor taga Davao ang nakakuha ng malaking project sa gobyerno during Duterte administration. Kaya nga ang ating panawagan, ang investigasyon ay sa dalawang gobyerno. Simulan, buong Duterte administration at 3 taong Marcos administration, silang dalawa ay dapat imbestigahan. Although pabor si Pangulong Marcos yan dahil siya nga nagsabi, dapat matigil na ito. Siya nga yung unang lumaban tungkol dito. Yan ang sitwasyon. Anong masasabi nyo? Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel.